At sa mga sandaling ito, maminamahal, tayo po lahat ay tumayo at narito na po tayo sa huling yugto ng ating badala gawain, ang pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Dahil po nating pinagpalang mangangaral, narito po ating beloved preacher, beloved Elder Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal. Mag-settle down na po tayo. At tayo po'y darako na sa pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Tayo po lahat ay dumulog sa trono ng biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dakila't magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, muli sa hapang ito mala Panginoon. Patuloy ka nawang mangusap sa amin, sa pamamagitan ng iyong mabutil na salita, namin pong mapag-aaralan sa hapong ito. Tunay mala Panginoon, nasaganan sa akin, wala pa akong magagawa. Kasangkapanin mo lamang ako bilang yung daluyan ng espiritual na pagpapala. Huwag akong makita mala Panginoon, hindi walang hanggang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan sa amin, mala Panginoong Jesus. Hallelujah. Mala Panginoon, habang aming hinihingi ng kapatawaran, lalo na yung abang lingkod, ang lahat ng mga pagsalangsang na aming nagawa laban sa iyo, aming napigitin yung Santong Espiritu. Forgive us, O Lord. Hallelujah. At sa panggalatang panalangin ng aming minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasama ng aming po mga minamahal na mga manggagawa ay aming sinasaway, pinapalayas sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs, cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin iparinig sa mahal na Panginoon yung ating pong masigabong palakpak. Yan na ba yun, mga minamahal? Collectively, mga minamahal ko, hallelujah, dapat mas malakas pa dyan kung sama-sama tayong nagbibigay po papurit, paglulwalhati sa mahal na Panginoon. Sapagkat yun ang talagang ating sinadya rito, mga minamahal. Amen? Amen? At wala nang iba na atin pong maibigay ang marapat, mga minamahal ko, na paglulwalhati sa ating dakilang Diyos. I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear. Ang kanila mga pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, have gone a long, long way, nga. At pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong mga espiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga beloved children na sila po ang katuwang ng atin pong dearly beloved parents in the Lord. Parang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalaot, mamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal, hindi lamang sa bansang Pilipinas. At nariyan ang kanila pong mga extensions sa ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines. At sa lahat, mga minamahal ko ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon, aking mong ipinapaabot. At sa inyo po, aking pong mga iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon, sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa mga Facebook live streaming viewers na patuloy pa rin umaantabay hanggang sa mga oras na ito. Magandang hapon. Aking pong pinapabot sa inyo, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating magiging tema ngayon pong habang ito, mga minamahal ko, back to basic tayo, mga minamahal. Back to the basic na kinakailangan po nating ulit-ulitin ito, mga minamahal, tignan sa ibang anggulo, mga minamahal ko, sapagkat ito po'y hinihingi ng malang Panginoon. Nais ng malang Panginoon na maunawaan po natin ang halaga, mga minamahal ko, ng temang ito, mga minamahal ko. So, let's get started, mga minamahal. Ating pong tignan, tungayan ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapong ito, mga minamahal ko.
At pamagatan po natin na ating pong semi-Bible study, mga minamahal ko, ng the value of obedience. Sa Tagalog ay ang halaga o ang kahalagahan ng pagsunod. We have heard so much about obedience. At primarily, alam po natin ang importansya ng pagsunod. Amen? Kaya nga tayo nag-i-enjoy ngayon ng peace and order sa ating pong minamahal na bansa. Dahil hindi po, mga minamahal ko, talagang may babaliwala na kaya meron po tayong kapayapaan at katiwasayan sa ating pong minamahal na bansa because there's that obedience. Obedience to the law. Di ba? Kapag hindi tayo sumunod sa batas ng Pilipinas, may gobyerno tayo, mga minamahal ko, anong mangyayari? Magkakaroon ng chaos, anarkiya, kaguluhan, rebellion. At syempre, kapag walang peace and order, wala ring progreso na tinatawag tranquility. Amen? Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. So basically, alam po natin, mga minamahal ko, na mahalaga, napaka-importante, mga minamahal ko, ng pagsunod, mga minamahal ko. Pinaka-basic, mga minamahal ko, na talagang kinakailangan, mga minamahal ko, i-observe. Mga minamahal ko, hindi lamang sa physical na aspeto, maging sa spiritual, mga minamahal ko, lalo na. Sa bahay, mga minamahal ko, kung walang obedience ng mga anak, magkakaroon ng breakdown sa pamilya. Ano mangyayari? Mga minamahal ko, magkakaroon ng kaguluhan. Imagine, mga minamahal ko, mga pasuway, mga rebelding anak, mga minamahal, ano nangyayari, mga minamahal ko? Ay talagang madidepress ang mga magulang. Amen? Kaya mga minamahal ko, napakahalaga, mga minamahal ko, ng atin pong tatalakayin ngayong pong hapon na ito, mga minamahal ko. So, nawa, mga minamahal ko, ituon po natin ang ating pong atensyon, mga minamahal ko, sa ating mong mapag-aaralan. Pumalakpak muna tayo ng malakas na palakpak sa ating mong pinakamamahal na Panginoon. Dito, mga minamahal ko, hallelujah, sa una nating bersikulo. Matthew chapter 6 verse 10, mga minamahal ko. Diretso na lamang po sa Tagalog, mga minamahal ko, hallelujah. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, ang talatay 10, kindly. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay sa 1, talatay 10, ganito pong sinasabi, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Amen. Ang kalooban ng Diyos, mga minamahal ko, amen, na habang dito sa lupa, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y narito sa lupa, ay magpakita na tayo, magpamalas na tayo ng pagsunod. Amen. Hanggang doon sa kanyang kaharian. Sapagkat mga minamahal ko, we have a God, mga minamahal ko, a sovereign God, mga minamahal ko, amen, na nararapat natin siyang sundin, mga respetuhin, mga minamahal ko, amen, matakot ng banal na takot sa ating Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Nung nagkaroon tayo ng kamulatan, mga minamahal ko, ay talagang minumolde na tayo ng ating mga magulang na sumunod. Di po ba? Ayaw ng mga magulang na magkaroon sila ng mga anak na masuwayin. Very stressful po sa isang magulang na talagang pagod na nga sa trabaho, pagdating sa bahay ay talagang mai-encounter pa niya yung mga hindi pagsunod ng kanyang mga anak, mga minamahal ko, talagang ang hirap. Kaya nga, mga minamahal ko, kinakailangan, mga minamahal ko, na talagang maipamulat. Ngayon pa lamang, mga minamahal ko, sa mga murang edad ng ating pong mga anak, kinakailangan po nating turuan sila. Sapagkat nung araw, basta mga minamahal ko, iginigiit ng mga magulang. Sino yung mga, ano bang tawag sa mga generation ko? I think, mga minamahal ko, ito'y
Hindi ko na alam. Ang generation ngayon ng mga kabataan ay Gen Z. Noon, mga minamahal ko, hallelujah, sa amin, mga alam po natin yan, yung kinamulatan po natin, mga minamahal ko, pag sinabing parental authority, no explanation, no questions asked. Di po ba? Basta't sumunod ka. Noon, mga minamahal ko, talagang makukuha ka sa tingin sapagkat kapag tinignan ka ng masama ng iyong magulang at talagang isang sutsut pa lamang, ay talagang you have to obey, magbibehave ang mga anak noon. Tatabi na lamang yan, mga minamahal ko. No questions asked, mga minamahal, walang murmuring spirit, mga minamahal. Sino po, mga minamahal ko, nakaranas ng ganong, mga minamahal ko, hallelujah, disiplina noon, magtaas ng kamay. So, amen. But, in comparison, mga minamahal ko sa generation po natin ngayon, pag sinabing obedience, popular ba o unpopular ang obedience? It's very unpopular. Ayaw nga marinig ito ng mga kabataan. Amen? Sapagkat ang feeling nila, ang pakiramdam nila, talagang nasasaklawan ang kanilang karapatan to express their mind, their feelings. Yung kanilang kalayaan daw ay naaapektuhan. Ano ba yan? Puro sunod na lang ng sunod. Ay hindi naman talaga ini-explain kung bakit kinakailangang sumunod. Yan po talaga ang number one, mga minamahal ko, nakakulangan ng mga magulang noon na hindi talaga in-explain sa atin yung importansya, bakit kinakailangang sumunod, sapagkat doon nga na sentro sa paggigiit nila ng kanilang parental authority na kinakailangan magulang ako at ikaw ang aking anak, by hook or by crook, kinakailangan mong sumunod. It was never explained to you or hardly explained to you bakit kinakailangan mong sumunod. Hindi nga sinabi yung benepisyo ng pagsunod, lalo na sa spiritual na bagay. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mapag-aaralan ngayon, at talagang, ang sabi ko nga, basiko, mga minamahal ko, at kung wala pa ito, at bumilang ka na ng taon, mga minamahal, medyo nakakaligtaan mo na, mga minamahal ko, bumalik tayo. Bumalik tayo doon sa basic. Baka naman, mga minamahal ko, hallelujah, ini-expect mo, mga minamahal ko, na makakarating ka doon, hallelujah, doon sa inaasam mong langit. Pero, mga minamahal ko, when it comes to obedience, mga minamahal ko, there's more to be desired or kulang na kulang ka pa rin, mga minamahal ko. Take note, mag-isip ka. Pumalakpak po tayo sa ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So unpopular yung word na obedience ngayon. Gustong-gustong magrebelde ng mga kabataan, di po ba? O how they love to challenge the authorities. Gusto nila, mga minamahal ko, may thrill, may thrill sa Tagalog. Meron silang nararamdamang excitement kapag nagbabiolate sila ng kautusan, ng law. Kaya nga, makikita natin, mga minamahal ko, at the wee hours, sino ba yung mga nahuhuling nagda-drug racing na talagang inaabot ng mga aksidente, mga minamahal ko? Sa mga minamahal ko, di ba? Alas 3, alas 2 ng madaling araw, nandun sila, nagda-drug racing, yung mga minamahal, Lumba sa Kwantod, Pangasinan. Amen? Yung nag-aano ng mga motor, kotse, mga minamahal ko, talagang grabe, nanggumo ng mga kabataan at naroon ng mga authorities, hinahabol sila. Hanggang sa mga minamahal ko, nagkaroon ng mga disgrasya, mga minamahal ko na talagang batang-bata pa lamang. Dahil sa mga misadventures na ito, itong hindi pagsunod na ito, paggigiit ng kanilang kalayaan, mga minamahal, ay talagang napariwara ang mga kabataan. Amen? Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah. Kumustahin natin yung mga Gen Z ngayon. Kayo mga magulang, what do you observe? What do we observe sa mga batang ito, mga minamahal ko, pagdating sa pagsunod? Well, one observation is that sumusunod naman, di po ba? Pero take note, pagka sumusunod sila, mga minamahal ko, may sariling time frame. Hindi kagaya nung dati ng mga minamahal ko, na kapag inutusan mo, kagyat, di ba? Ngayon, kumusta?
Pag inutusan mo, mga minamahal, anong sinasabi? Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Mamaya na! Ano ba naman yan? Busy ako dito sa... Alam niyo na. So mga minamahal, kahit ang mga anak ko, I'm not spared. Noon, mga minamahal ko, kapag inutusan ka ng mga magulang mo at hindi ka pa sumunod, karakadaka, ano ang consequence? Hindi lang kurot sa singit. Talaga, grabe mga minamahal ko, ang punishment. Di po ba? Talagang, yung mga ibang mga magulang noon, may gamit-gamit pang mga latigo. Ay talagang nakahanda na yung mga patpat dyan, mga minamahal ko, nakasuksok sa dingding, mga minamahal ko, na talagang kapag ka, hindi sumunod ang mga bata, ang mga anak, mga minamahal ko, ay talagang may kalalagyan. Pero sa ngayon, mga minamahal ko, talagang mamaya na. Susunod naman, mga minamahal ko, pero at their time frame. May oras. Kaya mga minamahal ko, hanggang sa hindi na nga, mga minamahal ko, naantay ng mga magulang, ang mga magulang na ang gumawa. So literally, mahirap dahil ang mga magulang na ang sumusunod sa kanilang mga anak. Nakakalungkot. So paano ba nga natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapapasunod ang mga batang ito kung hindi natin tuturuan? Ano nga ba ang importansya? Ano nga ba ang value? Bakit kinakailangan mong sumunod? Bakit kinakailangan mo pong magpasakop? Dahil ang kakambal ng obedience ay submission, mga minamahal. Alam po natin yan. Pagpapasakop. Marami pa rin mga minamahal ko hanggang sa mga oras na ito, sa setup ng mga tahanan, mga in the household, mga minamahal ko, sad to say, marami pa rin mga husbands ang talagang sumusunod sa kanilang mga wifeys. It's the other way around. Ang sabi ng Biblia, di ba? Kayo mga esposa, submit to your husband. Pero ang nangyayari, ang mga husband, alam nyo na ang ibig kong sabihin, mga minamahal. Talagang Andres di saya pa rin matatawag. Amen? Mga minamahal ko, talagang nagiging unstable, mga minamahal ko, hallelujah. Ang pamilya, kapag ganun ang pangyayari, ang setup, na mas nasusunod ang babae, ang authority ng babae talagang, mga minamahal ko, hallelujah, nasakupan na niya. Ang lalaki, unstable po yun. So marami pa rin guilty na talagang mga minamahal ko, hindi pa rin talaga sinusunod. Amen? Pero iba na. Iba na dapat, mga minamahal ko. Tayo po'y tinaguri ang mga children of obedience. Mga anak na matalimahin. Mga anak ng pagsunod. Amen? Hindi na kagaya ng dati. Na talagang mga minamahal ko, hallelujah, ayaw nating sumunod. 1 Peter, uunang aklat ng Pedro, kabanatang 1, talatay 14. Kindly. Amen. Sa aklat ng unang Pedro, kabanatay 1, ang talatay 14, ganito po ang sinasabi. Nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-aasalan na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Amen. Na ang sabi nga rito, mga minamahal, as obedient children, kagaya ng mga anak na matalimahin ay wag na raw tayong mag-asal o mag-ugali kagaya ng mga nakaraang araw na tayo po'y nasa kawalan pa ng kaalaman. Ang mga anak ng Diyos ay pinadunong na, matatalino na ngayon, mga minamahal. Amen? Alam na kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya wag na mag-asal pa. Nakagaya, mga minamahal ko, ng dati na tayo ignoramos pa. Masakit ang salitang ignoramos. Kapag sinabihan kang ignoramos, masakit pakinggan, di po ba? Amen?
Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ano po, mga minamahal ko, hallelujah, ang ninanais na malabangin na ipaunawa sa atin. Very basic ito. Pag anak ka na ng Diyos, mga minamahal ko, subject kang sumunod. Sapagkat alalahanin mong may nakakasakop sa iyo. Amen. Meron kang Diyos, mga minamahal ko. Amen. Na talagang mas mataas sa iyo ng dihamak. Meron kang mga namiminuno, mga minamahal ko. Amen. Na talagang nagga-guide, nagli-lead sa iyo. So paano ang relasyon, mga minamahal ko, bilang followers and servant, mga minamahal ko, doon sa kanilang mga masters? Kaya nga ang mahal na Panginoon, linaw, mga minamahal ko, medyo talagang mabigat ang kanyang pananalita. Na sinabi niya, bakit niyo pa ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo naman sinusunod ang lahat ng aking mga inuutos sa inyo? Diba? Sapagkat mga minamahal ko, ang relationship, alam po natin yan, ang relasyon ng Panginoon, ng Master, and ng His servant, mga minamahal ko, the servant is obliged to obey. Amen? Ay, familiar nga tayo, mga minamahal ko, doon sa sinasabi, mga minamahal ko, na utos ng hari ay hindi mababali. At bilang servant, oh, my King and my God, your wish is my command. Napakasimple. Pumalakpak po tayo sa ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Dito po, mga minamahal, sa aklat, mga minamahal ko, ng Deuteronomio, Kabanatang 5, ang talatay 29, kindly. Diretso na po sa Tagalog. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatay 5, talatay 29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Amen. Such a glorious verse, mga minamahal. Amen? Ang sabi dito, o mamalaging nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. So mga minamahal ko, hallelujah, encompassing ito. Hindi lamang tayo makikinabang, pati na rin yung ating pong mga anak, di po ba? Sinabi, mga minamahal ko, pakinabangan mo at ng iyong mga anak magpakailanman ang pagsunod sa mahal na Panginoon. At take note of the word nawa. Kaya nga, mga minamahal ko, hindi naka-translate sa English kasi. Pag sinabing nawa, mga minamahal, di ba, nawa ay suggestive lang, mga minamahal. Hindi siya impose. Sana, di po ba? Nawa, sana. So, suggestively, mga minamahal ko, bakit may kasamang word na nawa o sana? Sapagkat ayaw saklawan ng mga Panginoon, yung ang tinatawag po nating free will. Hindi naman tayo ginawang robot na sunod-sunuran lang. We have a mind of our own, di ba? Amen? So mga minamahal, hindi naman sinasabi, mga minamahal ko, na yung tinatawag na blind submission or blind obedience. Na pag sinabing, oy, kainin mo yung lason, kakainin mo sapagkat you're blindly obeying. Oy, tumalon ka sa bangin, hindi mo gagawin yan. Sapagkat, di ba, bakit ka tatalon sa bangin? So we have a choice, sapagkat meron tayong isip. Ano ang karapat dapat sundin at hindi karapat dapat sundin? Amen. Napakalinaw, mga minamahal ko, ng inilahad ni Apostol Pablo, mga minamahal ko. Dito po sa aklat, mga minamahal ko, ng mga taga-Roma, Kabanatang 6, ang talatay 16, kindly. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatay 6, ang talatay 16, kung sinasabi. 16. Amen. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino
ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin neong inyong tinatalima, maging ng kasalanan ng ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Amen. So we have a choice, mga minamahal ko. Amen? Meron tayong kakayahang magproseso kung atin bang susundin ang isang bagay na ipinapasunod sa atin. Kung uutusan kang kumain ng lason, gagawin mo ba? Kung uutusan kang tumalon sa bangin, gagawin mo ba? Natural, hindi. Kaya nga mga minamahal ko, piliin po natin. Di ba? Kung ating sinusunod, mga minamahal ko, hallelujah, ay magbibigay ng kabutihan sa atin. Mapapabuti tayo. At kung tayo mapapasama, mga minamahal, huwag nating sundin. Pero isang tiyak na bagay, ang titiyakin namin sa inyo, lahat ng tumatayo rito, 100%, walang nagpapakain ng lason at walang nagpapatalon sa inyo sa bangin. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. And we're very certain of that, mga minamahal ko, more than 100%. So, kindly mga minamahal, pakiusap lang. Don't take it personal against the preacher. Kapag tayo'y napapangaralan na itutuwid sa ating mga kamalian, ano ba dapat na mga minamahal ko bilang isang masunuring anak ng Diyos? Di ba? Magpasalamat tayo. Bilang mga magulang noon, mga minamahal ko, when parents stop disciplining their children, that's it. Makikitaan mo ba ng pagmamahal yung ginagawa ng mga magulang na nagpapabaya o hindi? Love that discipline sapagkat yan ay manifestasyon ng pag-ibig ng mga magulang. Diba? Hindi mo ikakasama ng loob. Hindi ka magtatampo, hindi ka magagalit, hindi ka magtatanim, mga minamahal ko, ng grudge. Sapagkat alam mo, ng pagtutuwid ng iyong mga magulang, ang kanilang pagtuturo sa iyo na sumunod ka, ay pawang sa ikabubuti mo, at para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, at sa spiritual na aspeto, perspective, mga minamahal ko, upang lumawig ang iyong buhay. Diba? Akala natin, yung ating pong mga hindi pagsunod, mga pagtungayaw sa mga magulang ay hindi pagtungayaw sa Diyos. Biblical yan. When we disrespect our parents, mga minamahal ko, yan po ay isa ring hindi pagrespeto sa Diyos. Pakatandaan po natin yan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga minamahal, don't take it as personal against us. Sapagkat hindi namin kuro-kuro, kailanman hindi naging subjective ang mga mangangaral na pinipersonal namin ang lahat ng mga bagay. Sapagkat ito'y pangkalahatan. At walang ibang mga minamahal ko, hallelujah, ginagamit mga minamahal ko na medium o mga minamahal ko kaparaanan para maituwid tayo, kundi ang banal na kasulatan lamang na galing mismo sa Diyos. Hindi ito kuro-kuro o personal na opinyon ng mga mangangaral. So kapag tayo po ay naituwid, mga minamahal ko, huwag tayo magpakita, mga minamahal ko, na kapag mga nakasalubong natin yung mga mangangaral, ay talagang hindi na tayo ngingiti. Masama ang loob natin dun sa mga ngaral, mga minamahal ko, na para bagang pinersonal tayo. Hindi eh. Ang ginamit, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sa pagtuturo, di medium of instruction, di ba? Mayroon yon.
Ang ginamit, mga minamahal ko, na tools, para matuto tayo ang banal na kasulatan mismo na ang sinabi nga, mga minamahal ko, perpekto, hindi nagkakamali ang banal na kasulatan upang tayo turuan sa ating ikadudunong at ikasasakdal, mga minamahal. Kindly, mga minamahal ko, hallelujah, sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, ang talatay 15 hanggang 17. Kindly. Amen. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdunog sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal ko. So alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ang banal na kasulatan ng mga nakasulat dito, mga minamahal ko, ito po yung talagang hindi magkakamali. Kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga, di ba kapag may problema, mga minamahal ko, yung mga iba natin mga kababayan, kumukonsulta, mga minamahal ko, sa mga tinatawag nating mga nagbibigay payo. Amen? Mga guidance counselor sa mga eskwelahan, di ba? Meron sila. Amen? So naghahanap, mga minamahal ko, ng mga payo. Pero tao rin yung pinagmumula ng mga payong yan. Based lang sa mga karanasan nila, at ang karanasan, mga minamahal ko, bagamat best teacher, mga minamahal ko, pero may kasama ng personal opinion yon. Amen? Pero ang banal na kasulatan, mga minamahal ko, sasabihin niya ang puti, sasabihin niya ang itim. Hindi itatago sa iyo kung ano masakit man, mga minamahal ko, ang makapagpapagaling sa iyong karamdaman. Yun at yun, mga minamahal ko, ang sasabihin ng Biblia, mga minamahal. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. So, mga minamahal ko, anong sabi, mga minamahal ko, ng mga talatang ating binasa? Makapagpapadunong sa iyo at magbibigay ng iyong kabutihan. Diba? Kung atin po, mga minamahal, papansinin, ito'y isa sa mga tatlo, mga minamahal ko, na motivations ng tao. Bakit sumusunod, mga minamahal ko? Diba? Anong rason mo, bakit ka sumusunod? What are your motivations, mga minamahal ko? Why are you obeying? Nawa ay naririnig ako ng mga ilan, mga minamahal ko natin, mga kapatiran na nasa likod. Mga minamahal ko, meron pa pong mga upuan, kindly. I-share po natin yung ating pong mga upuan, mga minamahal ko, para talagang, mga minamahal, hallelujah, wala pong mouth bless. Amen? Amen? So mga minamahal ko, among the three motivations, kasama na itong ating sinabi, mga minamahal ko, makapagpapadunong at magbibigay binipisyo, mapapabuti ka. Di ba? Kung alam mo naman na talagang kapag ka sinunod mo ang isang bagay, ay talagang magdadala sa iyo, magdudulot sa iyo ng kabutihan at makapagpapadunong sa iyo, why not? Why not disobey? Why not obey? Di ba? Bakit magdi-disobey? Ba't hindi mo susundin? Mahalaga. Di ba? Beneficial na tinatawag. So among the three, mga minamahal, na aking babanggitin, isa-isahin natin. Ano ang mga motivasyon po natin, mga minamahal ko? Bakit tayo sumusunod? Unang-una, yung tinatawag, mga minamahal ko, na fear of punishment. Di ba tayo sumusunod, mga minamahal ko, sa isang traffic ordinance, sa isang batas trapiko? Bakit ka ba sumusunod kapag ka nag-red light, umi-stop ka? Magkano ang penalty ngayon, mga minamahal ko, ng beating the red light? Magkano ang penalty ngayon ng obstructing the traffic flow? Obstruction. Di ba malalaki? So natatakot ka, mga minamahal ko, of the repercussion, consequence ng iyong pag-violate ng batas trapiko, kaya sumusunod ka. Natatakot ka sa Panginoon. Amen?
Amen? Pero hindi ito yung primary reason. There are other reasons, mga minamahal ko, na mas better pa. Mga minamahal ko, hallelujah, mabuti pa. Bakit nga kailangan po nating sumunod? Hindi lamang fear of punishment. Yes, sinabi nga ng Biblia, it is a fearful thing to fall unto the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Sapagkat the moment, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang umalis ka sa poder ng Diyos, sasaluin ka kaagad ng kaaway ng Diyos. At ano ang iyong future, mga minamahal ko? Ang future mo sa sementeryo at doon sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Pero yun nga ba, mga minamahal? Yun ba ang gusto ng Diyos na motibasyon po natin, mga minamahal ko? Hallelujah, para tayo sumunod? Ano pa? Pangalawa, yung ating mong sinabi kanina, what's in it? Anong benepisyo na aking makukuha? Bakit ako susunod? Di ba? Kinakailangan mong sumunod sa mga palatuntunan ng Diyos para ang sabi nga ng Biblia, maging marunong ka. Karunungan. Mapabuti ka. Magkaroon ka ng magandang kawakasan, good future. Magmana ka, mga minamahal ko, ng langit at buhay na walang hanggan. Magkaroon ka, mga minamahal ko, ng triple blessings. Di mo ba? Yan ang isa sa mga motibasyon kung bakit tayo sumusunod. Pero hindi pa rin yan, mga minamahal ko. Ang primary o kaya yung the highest motivation, mga minamahal ko, that we should have. Sapagkat, ano nga, mga minamahal ko, kagaya ng issue, mga minamahal ko ni Job nung nakaraang panahon. Para mga minamahal ko talagang masubukan ang katapatan ni Job nung nakaraang panahon, mga minamahal. Diba? Ang sabi ni Satan, sa malapangan, sapagkat ibinibida nga ng Panginoon kay Satanas, mga minamahal ko, yung aking lingkod na si Job, nakita mo ba? Nakita mo ba kung gaano ka-righteous? Paano sumusunod ang aking anak na yan na si Job? So, mga minamahal, tuso ang dyablo. Anong sabi, mga minamahal ko, ni Satan, mga minamahal ko, hallelujah, sa mahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal ko, sa aklat ng Job, para ating pong maintindihan. Kabanatang 1, ang talatay 9 hanggang 11. Di ba? Oh, alam mo naman yan, mga Panginoon. Ang rason ni Job kaya sumusunod sa iyo sabagat, talagang pinagpala mo siya ng higit sa pagpapala ng lahat. He has everything in life. Magandang pamilya, marami siyang kawan, talagang materially and financially blessed si Job. So, pagbasahin po natin, mga minamahal ko, ang sinabi, mga minamahal ko, ng aklat ni Job, kabanatang 1, talatay 9 hanggang 11. Kindly. Amen. Nang magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang wag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Amen. So, mga minamahal, napakalinaw po, mga minamahal ko. Atin lamang bang susundin naman ang Panginoon sapagkat nariyan ang magpapapala na kanyang binibigay sa atin? What if nawala ang mga pagpapalang ito? Kumusta na ang ating pagsunod? Ganun po ang ibig sabihin, mga minamahal. That we should obey God for what He is and not for the things that He is giving us. Amen? Ayaw naman ang Panginoon. Oy, kaya ka lamang ba sumusunod, anak? Dahil pinagpala kita. Maraming pagpapalang na ibigay ko sa iyo, kaya sumusunod ka.
At kapag wala na ang mga pagpapalang ito, hindi ka nasusunod sa akin. So let us come to the highest motivation that we should have. Ang pangatlo, mga minamahal ko, ano sa palagay nyo, mga minamahal ko, ang the highest motivation na talagang mapapabilib natin ng mga Panginoon, bakit tayo sumusunod? Who can name it? Ano yung pinaka-primary purpose? Ba't kinakailangan po nating sumunod sa mga Panginoon? Na talagang, kapag ito yung nating talagang naging reason, mga minamahal ko, ay talagang mapapangiti natin ang mga Panginoon. Ano sa palagay natin? Una, di ba, yung fear of punishment. Talaga ang mga Panginoon, kapag talagang namarusa yan, mga minamahal ko, apoy ng impyerno ang ating bagsak. So, kinakailangan ko sumunod. Ayaw ko mapunta sa impyerno. Uy, sumusunod ako dahil maraming pagpapala ang inaibibigay sa akin ng mga Panginoon. Materially, financially, physically, ay talagang nariyan ang mga blessings na akin natatanggap. Oh, I will obey God. Pero, kumusta? Kagaya nga ba, mga minamahal ko, na talagang sinubok nga si Job ng mukhaan. Mukhaan mong alisin sa kanya ang kanyang mga tinatangkilik. Meron pa kayang Job na masunurin na talagang ibibida mo pa rin sa akin? So, ang pangatlo, mga minamahal ko, hindi natin mahulaan. Di ba? Love for God. Di ba? Yan ang the highest motivation. Sapagkat iniibig mo ang mga Panginoon. Di ba? That you obey His commandments. Na ang sabi nga, if you love me, keep my commandments. Napakadaling intindihin. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga iniuutos sa inyo. So that's the highest motivation that any human being, especially for Christians, mga minamahal ko, to have yung love for God. Yung pagmamahal natin sa mga Panginoon ng higit pa. Hindi out of fear, hindi out of, mga minamahal ko, our blessings na tatanggap. Pero yung love for Him, ang pagmamahal po natin sa Kanya, yan ang highest motivation, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinusunod natin ang mga Panginoon. Anong sabi mga minamahal ko ng John, o aklat ng Juan, kabanatang 14, ang talatay 21, mga minamahal ko, hallelujah. Kindly. Bibig sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, versikulo 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Amen. As plainly as that. Amen? Na inilahad, mga minamahal ko, hallelujah, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Take note. If you love someone, anong mga gagawin mong mga bagay para hindi siya masaktan? Gagawin mo gagawin mo baga ang mga bagay na kanyang talagang ikakasakit ng kanyang damdamin? Di ba? Hindi mo gagawin sapagkat mahal na mahal mo siya. Gagawa ka ba ng mga bagay na talagang ikakalungkot niya? You will not. Because you love him. You love her. Ganon po yun, mga minamahal.
pagpapakita ng puro at dalisay na pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga kautusan. Pagsunod sa lahat ng bagay. At kapag hindi ka kinakitaan, mga minamahal ko, ng napaka-basic, mga minamahal ko, na inaasahan sa iyo ng mga Panginoon. Anong inaasahan mo? Mapapabilang ka pa ba sa mga binansagang mga children of obedience? O pupunta ka doon sa children of disobedience? Mga anak na masuwayin. Alam po natin ang kahinatnan ng mga anak na masuwayin. Sinabi ng Biblia. Diba? Ang future ng mga anak na masuwayin, mga minamahal ko, sapagkat kapag nanatili tayo sa pagiging masuwayin, hanggang sa mga minamahal ko, hindi na maglalaon, magiging rebelde tayo, at ang rebellious spirit, alam po natin, is equated with witchcraft. Witchcraft, di ba? Anong witchcraft sa Tagalog? Ha? Yung mga gumagawa, mga minamahal ko, ng mga karumal-dumal. Manggagaway. Manananam, Kantod, Pangasinan. At ang mga minamahal ko, kahinatnan, mga minamahal ko ng mga rebellious spirit na yan, ay sagat-agat-agatang hapon. At alam po natin ang pinagmula ng rebellious spirit dahil sa hindi pagsunod. Bunga yan ng iyong pagiging disobedient child of God. May pagkakataon pa. Amen? Yan ang kabutihan na ating pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. Nagbibigay siya ng pagkakataon na baguhin po natin yung ating tinatahak na landas. Amen? Ating mga minamahal ko, nare-realize, mga minamahal ko, hallelujah, oy, ano bang aking sinusunod? Kagaya na ating po nabasa kanina. Mapapabuti ba ako? Ito ba pagsunod ko sa ikasasama? Sinusunod ko ba ay sa kasamaan o sa kabutihan? Ako ba'y mapapabuti dito o ako'y mapapasama? Alam po natin yan. So why not, mga minamahal ko, hallelujah, tahakin ang landas patungo, mga minamahal ko, hallelujah, sa atin ang mga pagiging bilang masunuring anak ng mahal na Panginoon. Children of obedience. At yun ang mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Let us all rise. Wala na po, mga minamahal, hallelujah. At nawa, mga minamahal ko, hallelujah, naging mahalagang aralin, naging mahalagang paksa itong mga minamahal ko at naging tema, mga minamahal ko yung pong hapon na ito. Katapatan ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Pagmamahal ng Diyos na hindi matatawaran, mga minamahal ko, hallelujah. Ay, mga minamahal ko, hallelujah, nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, binibigyan tayo ng pagkakataong magbago. Amen. At mga minamahal ko, naiintindihan naman ng Panginoon yung ating pong imperfect obedience. Ay, hindi pa naman tayo talaga mga minamahal ko, hallelujah, no matter how we strive, how we struggle, mga minamahal, nakakagawa pa rin tayo, mga minamahal ko, ng mga talagang di pagsunod. Amen. Pero mga minamahal, as long as, mga minamahal ko, we submit ourselves, mga minamahal ko, hindi tayo mga nagtatampo, nagagalit kapag tayo tinutuwid, tinuturuan, mga minamahal ko, we don't take it personal against the preacher, against our mga minamahal ko, hallelujah, yung mga namiminuno sa atin, then that's it. Mapapabuti tayo, mga minamahal ko, hallelujah, at sa ating pong mga minamahal ko, ikakatuto, mga minamahal ko, at ikakarunong. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Let us all rise, mga minamahal ko. Tayo mong lahat ay tumayo. Mga awitan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. Katapatan mo, Diyos. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang pag-ibig mo'y wagas sa walang Salamat, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. sa aking puso. Sa mga minamahal ko, hallelujah. Nasusumpungan tayo, mga minamahal. Papuritan At tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, nagiging makasarili. Minsan nakakapagbigay tayo ng pasakit sa kanyang kalooban. magpakailanman, nawa
Nasasaktan natin ang walang Panginoon. Pero sa gana ang Diyos! Sa gana ang Diyos magpatawad sa kanyang mga anak. Diyos tunay at dakila. He's a merciful God. Ang pag-ibig mo'y wagasan, walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit at sumbay, ialay. Bukas nung ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago, Panginoon, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka Panginoon, Hallelujah, hallelujah, sa akin. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinagpapawal ng Panginoon. Hallelujah. Ulitin natin pa kami minamahal ko. Hallelujah. Ang first stanza. Diyos tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagasan, walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Kung nalalaman lamang natin mo. Sabay, ialay. Bakit ba kami minamahal ko? Hallelujah. Meron tayong tangan-tangan ngayon na kaligtasan. Magpagkailanman, Sapagkat mismo ang Diyos bilang anak ay nagpakita ng pagsunod sa kanyang Ama.
Sinunod ng Diyos bilang anak ng kanyang ama. Tunay at dakila ang pag-ibig Sa mga mga minamahal ko, mo walang kapatid sa aking Let this cup of suffering be taken away from me. But not on my will, but on your will, O Lord. Kinakitahan siya ng pagsunod bilang anak. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos. We ought to obey. Kinakailangan po nating sumunod. Maging matalimahin, maging masunurin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang pinagkamawala, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kulang ang mga katagang ito, walang Panginoon. Para may paabot namin sa iyo. May taus-pusong pasasalamat. Kahit kailan hindi ko may iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, walang Panginoon. Hallelujah. Patuloy. Hallelujah. Ang pagkagawan mo ng dakilang kahabagan sa bawat isa amin. And we thank you, Lord, for that. Words are not enough, Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal kay Darakos sa kasunod na bahagi ng Hallelujah. Ang ating pong Hallelujah. Panalangin, Hallelujah, sa ating mga personal intentions. Ngunit, Hallelujah, kagaya ng dati, unahin po muna natin ang kapakanan, kung ano makakabuti sa ating bumalan na iglesia. Walang iba kunding patuloy na kalusugan, dagdag ng mga taon, Hallelujah, para sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Panalangin din po natin, Hallelujah, maging kanila pong mga minamahal na mga anak. At ang ating mga minamahal na mga manggagawa. Hallelujah, hallelujah, para sa ikatitibay ng ating pumanan na iglesia. Mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us all pray na kahilang Diyos sa magbanal at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo yung pinakamamahal, Panginoon, wala po kaming ibang inuuna, wala Panginoon. Hallelujah. Kundi nga,
patuloy na mahabang buhay. Igawad mo po sa aming po binabalay Evangelista Wildy Stradalbet. Kanilang kalusugan. Hallelujah, manatili. Hallelujah. Maging kanila mo mga minamahal na mga anak to the whole beloved Almeida children. Walang Panginoon. Hallelujah. Igawad mo yung hallelujah, masaganang pagpapala sa kanila sa material, pinansyal, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Maging amin po mga minamahal na mamanggagawa, hallelujah. Manatili mo po sila patatag, malusog, matibay, hallelujah. Manatili sa kanilang katawagan na mapangunahan kami, mapangisawaan kami, walang Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen and amen, hallelujah, hallelujah. Patong po natin mga minamahal ang ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdam. Yan ay pagmumura, pag-inom ng alak, paninigarilyo pa, hallelujah. Ating pagiging masuwain sa ating mga magulang, hallelujah. Itaas po natin ang ating mga dalawang kamay. Hallelujah. Pinansyal ang mga pangangailangan, marital problems, hallelujah. Hallelujah. Tayo po, hallelujah, patuloy na makipag-ugnay sa ating pinakamamalang Panginoon sa pamagitan ng mga panalangin ito. I-cast out po natin, hallelujah, ang mga nagiging balakid sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us all pray, hallelujah. Opo dakilang Diyos sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus, sa panggalatang panalangin, hallelujah, ng aming minamahal na mamagulang sa iyo, ng aming mga minamahal na mamanggagawa ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyo mga karamdaman, hallelujah, demons, diabetes, skin disease, heart disease, kasama in Jesus' name, vices begin in Jesus' name, pagbubura, hallelujah, maalis sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ang pagiging masuwayin, hindi masunurin, hallelujah, maalis sa atin sa pangalan ni Jesus. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. The top of our voices, walang magbibiro. Let us all shout. Buong lakas, mga minamahal ko, hallelujah. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Na sumigaw, hallelujah, ng hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, mga minamahal ko, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At atin na pong binibigay pong magkakataon sa ating beloved ordained preacher para sa ating mahalagang announcement. Mga minamahal, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po ating beloved Elder Brother Noel. At sa Ebanghelyo ng Kaligtasan natin ang pakinggan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yun maminamahalang palaging inahabilin sa atin ng ating mahal na Panginoon, lalo nating dearly beloved pastor. Sinabi nga ng mga taga-Roma 8:28, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa Kaniyang nasa. Palakpakan natin ang ating buhay at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At maliwanag, maminamahal ang ating napag-aaralan. At para sa ating mga beloved visitors, kung nariyan pa po sila, ibig namin kayong mapabilang sa pamilya ng Diyos at kailangan ninyo ng tagapagligtas, kailangan ninyo ng kaligtasan, kaya kailangan ninyong tumanggap ng personal sa ating mahal na Panginoon. Kung nariyan pa po ang ating beloved visitors, there are 4 requirements of the gospel. May 4 po na kailangan gawin ng mga bisita natin. Kung nariyan pa po sila, paki-assist lang po sa ating mga beloved choir members, pastoral workers. Nariyan pa sila, maminamahal, yung ating mga binati kanina na mga bisita, upang magtutuloy-tuloy na tayo. Pakitaas lang po ang kamay kung nariyan pa po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam ko po nariyan pa sila. 4 po na reglamento ang kaligtasan na ating tatanggapin sa hapong ito. Amen. At unang-una po diyan ay ang tinatawag na pananampalataya. Ang pangalawa po ay ang pagsisisi. At ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang pang-4 po ay bautismo sa Espiritu Santo. At salamat kapatid na kayo po ay aming nakakasama ngayon, at ayaw namin na kayo po ay maiwan sa tinatawag ng Biblia na pagdagit ng mga banal.
So, kailangan nating tiyakin sa ating mga sarili at ang inyong napakinggang ebanghelyo ng kaligtasan at ang inyong pagdalo ay hindi basta-basta. Ito po ay gawain ng Diyos na buhay na inanyayahan kayo na mapabilang sa kanyang totoo at buong pamilya. Ito pong the Jesus Miracle Crusade International Ministry. At hindi po lahat ng tao, para sa inyong kaalaman, ay anak ng Diyos. Amen. Amen. Ang alam ng nating lahat, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, yaon lamang kumikilala kay Kristo, yaon lamang tatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila lamang ang bibigyan ng karapatan para magiging tunay na mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Juan 1:12, but as many as receive Him, to them God will give them the authority to become children or child of God, tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Sa oras na tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon, ay ikaw, maminamahal, ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. So, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. At lahat po ng tao ay makasalanan, maliban na lamang kung tanggapin niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas, hari ng kanyang buhay, at magpabautismo siya sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil sa pagtanggap niya, iiwanan niya yung kanyang mga kasalanan doon sa tubig. Pag ikaw ay tatanggap sa bautismo, iwanan mo lahat ng kasalanan mo sa tubig, at pag-ahon mo, ikaw na ay bagong nilalang. Yan po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen. So, kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng pagsisisi. Ang tanging sandata na ikay mapatawad, ang sabi ng 1 Juan 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sins. So, kung tayo daw po ay mangumpisal sa Diyos, tayo daw po ay humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala, isang tiyak na bagay, tayo daw po ay aariing tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya maminamahal, napakapalad ninyo. Kayo po'y mapabilang sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hindi po iglesia ng tao, hindi po iglesia ni Ginoong Manalo, hindi po iglesia, maminamahal, ng kanino man, kundi iglesia ni Kristo Jesus. Ikaw ay ariing anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang inyong kanang kamay, ipikit ang inyong mga mata, at sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin upang kayo mapabilang sa pamilya ng Diyos. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa araw na ito. Ako'y nakadalo sa iyong totoong iglesia. Mahal na Panginoong Jesus, narito ako, isang makasalanan. Wala akong magawa sa aking sarili. Salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Mayroon pala akong pag-asa. Sa hapong ito, mahal na Panginoong Jesus, pinagsisihan ko ang lahat kong nagawang pagkakamalit, pagkakasala. At tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita na maghari sa aking buhay mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya kahabagan mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito pong samot dalangin ko, lahat pagsabi ng Amen. Opo, dakilat mapagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, aming patuloy na pinasalamatan ka na itong mga kaluluwang nagbalik sa iyo, tumanggap sa iyo bilang iyong ikaw ang gawin nilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanilang buhay. Kahabagan mo silang patawarin, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Mula sa araw na ito hanggang sa iyong pagbabalik. Anumang kanilang mga problema, anumang layunin kung bakit narito sila, ipagkaloob niyo po malapit sa imbalang kaparaanan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Disrad Almeda, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin mo silang Kristiyanong tunay mula sa araw na ito hanggang sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming iningi ang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Maminamahal, huwag kayong umuwi
na hindi kayo mabautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi po para magiging miyembro, hindi po para maging kabilang, kung hindi, yan maminamahal ang formula ng Diyos na kinakailangan kayo'y mabautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus upang kayo'y mapabilang sa kanyang pamilya, upang kayo'y patawarin sa inyong mga kasalanan. Dahil sinabi ng Biblia sa Acts chapter 2 verse 38, maminamahal, you will be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. So, tayo po ay bautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. So, kasama po sa doktrina ng Diyos ang kailangan mabautismuhan ang tao sa pangalan ni Jesucristo upang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. At Brother Jigs, hindi ko talaga gusto ang sound na to para talaga siyang lata. Sa totoo lang po, kanina pa ako nagrereklamo, pakiayos na lang po yan sa susunod. At hindi po ganyan ang sounds nating hinihiling. Para lang po tayo nagsasalita ng ECDC, sa totoo lang po. At ipagpaumahin po ninyo maminamahal dahil talagang hindi ko nagustuhan yung sound na ito. At para siyang lata. At magandang hapon po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. At narito na po tayo sa ating pong mga announcement. Ito pong atin pong paglilikom ng ating special offering para sa ating kaalaman ay hindi na po para sa ating pong mga upuan. At in-announce ko po ito last Wednesday at sinundan po ito nung last Friday. At ngayon, maminamahal, nandito tayong lahat. Ang atin pong lilikumin ngayon, loobin na mahal na Panginoon at hanggang mabuo natin yung ating bagong proyekto ngayon, nais po natin na magkaroon ng brand new o bago na generator na more or less 10 to 15 kVA. 10 hanggang 15 libong voltahe ng generator. Kaya itong ating nalikom ngayon na 1,906.50 centavos mula nung ating inumpisahan ito ay noong Wednesday, nadagdagan po ng 440 at nung Friday, 129. Kaya naging 1,906 na po ito. Lahat po ng ating lilikumin. Kalahati lang po ang aking inihiling, mga minamahal, at ang kalahati po ay sasagutin na po ng ating iglesia dahil ang halaga po niyan ay more or less nasa mga 70 to 80,000. So, atin pong pagkaisahan ito, maminamahal, pagkaisahan po natin na tumulong dahil hindi basta-bastang proyekto po ito. Ang ating pong proyekto ay para na po sa generator. Amen? Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa malapay na inyong naintindihan habang ating tinatawagan ng ating pastoral worker, Brother Roger Talatayod, para ipanalangin ito. Atin munang ipanalangin at atin pong ibigay. Mag-marcha po tayo dito sa harapan para lubos po tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Hindi pa kumilos yung kukuha ng special offering, anak. Asan na po yung mga natasan? Kindly. Praise the Lord. Prayer. Praise the Lord, tayo pong lahat ng malaya, manangalangin po minamahal sa ating special offering. Upalakilan Diyos, ang pinakamahal na pang Isus, narito po mahal na Pinoon, namanalangin sa iyo mahal na Pinoon, na patuloy mahal na Pinoon, ang mga kapatiran mahal na Pinoon, narito mahal na Pinoon, paano mo sila pinagpalang lubos mahal na Pinoon, paano mo sila pinagpala mahal na Pinoon, pinagaling ang mga karamdaman, binago ng buhay mahal na Pinoon, na walang bayad mahal na Pinoon, kaya patuloy mo sila mahal na Pinoon, i-comfort mahal na Pinoon, buksan ang kanilang mga puso mahal na Pinoon, upang patuloy mahal na Pinoon, mag-abot ng kanilang mga taos puso mahal na Pinoon, offering mahal na Pinoon, upang patuloy mahal na Pinoon, mga pangailangan ng iglesia mahal na Pinoon, makabili ng generator mahal na Pinoon, kaya dalangin po kami sa ipagpalain mong lubos, ang mga kapatiran, nag-abot ng kanilang mga pinagkaloob mahal na Pinoon, pagpalain mo sila mahal na Pinoon, sa kanilang mga hanap buhay, trabaho, negosyo mahal na Pinoon, sa kanilang mga pananim, makahayupan mahal na Pinoon, anong uri ng hanap buhay,
pagpalaan mo silang lubos sa mahal Panginoon. Ibalik mo sa kanila mahal Panginoon milyong bisis na pagpapala mahal Panginoon. Pagpalang material, financial, physical, lalo tigit mahal Panginoon. Pagpalang spiritual, patuloy sila maglingkod, may kasaganaan mahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Ay tayo sa Sa Panginoon tayo ay mabigat. magbigay tayo Sa Panginoon tayo ay mabigat. Dati bala pa Jesus paminamahal, sa patuloy po ninyong pakiisa sa pagbibigay na yan para po maisakatuparan yung atin pong proyekto. At yung atin po kasing kasalukuyan na generator ay 5 kVA lang po. So pag magsabay-sabay ang ilaw, maingay pa, kinukulang po, kinakapos at lagi pang nasisira. Kaya palitan na po natin yan at loobin bago matapos ang Disyembre ay mabibili na po natin yan dahil last Saturday po ng December, loobin naman ng Panginoon kung hindi na masyadong mahigpit ang ating lugar dito sa San Carlos. Actually, ipinapaalam po namin sa mga beloved babies na magkaroon sana tayo ng panibagong pasasalamat, maminamahal, yung pong year-end natin na mini concert para kahit na may COVID, talagang may express po natin sa ating mga sarili yung ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa talagang grabing mga pagpapala na natin na pong tinatamasa. At alam naman natin maminamahal at talagang kapag pinagpapala na gawain, ang dami pong bumabato, ang dami pong talagang magiging problema, pero ang sabi nga ng mga beloved babies, maminamahal, malalagpasan at malalagpasan po natin ito dahil hindi talaga maiiwasan na may mga kunting mga gusot, mga inaasikaso po natin na tila baga maminamahal upang subukin lamang ang ating pananampalataya kung hanggang saan talaga at makapagbubulay-bulay na po tayo sa ating mga sarili para lalo pang lumago at magamit sa kanyang banal na ubasan. At mga minamahal, para sa atin pong minamahal na mga kapatiran, lagi pong ipinagbibili ng ating dearly beloved pastor na wag po talaga tayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Maaring yung inyong pag-absent, yan maminamahal ang ugat na ng inyong kabiguan. Dahil may mga nanaginip na, may nakita ng vision, maminamahal, yung ating isang elder nakakita ng vision na nakita niya habang nagpupuri tayo maminamahal, talagang ang mga anghel ay nakapalibot sa ating bahay-sambahan. At yung isang panaginip maminamahal, nakita na Wednesday service, marami pong naiwan nung tumunog ang trumpeta, nagkaroon ng rapture of the church, ang daming naiwan dahil hindi dumadalo ng Miyerkules. Kahit dumadalo, mayroon tayong mga ipinagbabawal, mayroon tayong mga sinasabi sa mga kapatiran na sundin. Napakaliwanag ng ating napakinggan ngayon na mensahe, kapag tayo nagmamatigas, maiwan tayo sa rapture. At maaring Miyerkules ang rapture of the church, maaring Biyernes ang rapture of the church, kaya wag na wag kayong mag-absent. Dahil linggo lang ang karamihan na nagsisikap tayong dumalo, maminamahal, kung nagsisikap nga, sabi ng Santiago, kung nagsisikap nga ang mga karamihan na sila'y makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ano pa kaya yung mga nagmamatigas? Kapag nandito po tayo sa gawain maminamahal, tapusin natin ang gawain,
huwag tayong umalis sa gawain, maminamahal, during ayaw na nating mapakinggan ang pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan, ang pagbibigay, at atin lamang pinipili yung ating gawain na dinadaluhan, at tayo po magsasuffer ng consequences na yan dahil atin pong napakinggan ngayon ang ating pong mensahe, talagang dinidirekta po tayo ng mahal na Panginoon dahil ganoon na lamang ang kanyang pagmamahal sa atin. At yung gusto pong magpapanalangin, pumunta po dito sa harapan right after ng ating closing prayer, at amin kayong ipanalangin sa mga may mga ipinapaabot na mga prayer request, mayroon kayong mga katanungan, pumunta lang po dito sa akin, luhuran ang mga beloved brothers, mga sisters diyan sa aking mahal na anak, at kung hindi po niya kaya kayong i-counsel, ay forward po nila sa akin, at samahan lamang po ng ating mga beloved leaders ng medyo matured na para habang kausap ko, nariyan kayo makinig sa kanilang mga pangailangan. At kailangan po talaga natin, maminamahal, na isangguni anumang mga bumabagabag sa ating isip, sa ating puso. Mahalaga po ang tayo po ay makipag-usap, lalo na sa mga nangangasiwa. At wala po akong binibigyan dito ng authority na tumanggap ng counseling maliban sa iyong abang lingkod at ang aking mahal na anak. Ang aking mahal na anak para doon sa mga light lang po na mga problema. Kung mabibigat, lumapit po kayo sa akin. Miyerkules po, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, ating banal na gawain dito. Ating overnight prayer, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Ang ating Sunday service, 9:00 ng umaga hanggang 3:00 o minsan 4:00 po ng hapon natatapos ang ating gawain. Jesus Miracle Crusade dito sa dako ng San Carlos City Outreach. At nandito tayo sa 157 Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Yan po ang ating address dito, 3 times a week. Ang ating pong TV program kagabi, inyo pong napanood, ang ating webcast, pangangaral ng ating mahal na pastor, 11:00 ng gabi hanggang 12:30 po sa PTV Channel 8. At huwag ninyong kalimutan ang ating mga radio program, ang ating webcast, maminamahal, na live na po tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hinihikayat ko po yung mga kapatiran na yung inyong mga loved ones na hindi makadalo, dahil hindi naman po lahat ng buong pamilya ay makadalo sa gawain, mayroon po tayong pinakabantay ng bahay, wag na po silang bigyan ng iba pang panunuorin, kung hindi subaybayan nila ang ating live webcast dito sa San Carlos, para hindi na po sila mga kapitbahay, hindi na po sila maminamahal magsipuntahan kung ano-ano pang outreach na kanilang pinapanood, na hindi po tuloy sila, hallelujah, aktibo sa lahat ng ating mga aralin, yung ating mga tinuturo dito. Napakahalaga po ang kayo'y sumunod. Kapag kayo po ay hindi makadalo dahil mayroon kayong nararamdaman, mayroon kayong mga loved ones sa abroad, mayroon kayong loved ones sa mga probinsya, hikayatin ninyo na manood sa ating live webcast dito po sa San Carlos City Outreach. Live na po tayo every starting ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga kinakasangkapan para lalong luminaw, umayos po ang ating live webcast. Pagpalain kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ulitin ko po, may lihans po tayo right after ng ating closing prayer. Pumarito na lamang po sa harapan yung gusto po magpalihans. At idaan sa ating information yung 5 piso, 10 piso para sa ating TV program maintenance, ating radio program maintenance, upang tayo po lubos pang pagpalaid ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po magpasalamat na sa ating Diyos na buhay, sa ating matagumpay na gawain isinasagawa. Narito po muli ating beloved worker, Brother Roger Talatayon, para samahan tayo sa ating pong pangwakas na pananalangin upang tayo ingatan ng ating Diyos na buhay sa ating pag-uwi, sa ating mga kanya-kanya mga tahanan. Praise the mighty name of our Lord Jesus. Glory to God. Praise the Lord. At tayo pong lahat po minamahal. Sabay-sabay mo manalangin po minamahal sa ating pagtapos po minamahal. O po dakilang Diyos, ang pinakamahal pong Isus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Patuloy, mahal na Panginoon,
pagkilos mo sa araw na ito. Mahal Panginoon, maraming salamat. Patuloy, mahal Panginoon, mula simula matapos, maladama, mahal Panginoon, presensya, mahal Panginoon, maraming salamat. Patuloy ka kumilos, mahal Panginoon, maraming salamat sa makaluwa. Lumapit, mahal Panginoon, tumanggap ng bautismo, mahal Panginoon, maraming salamat, mahal Panginoon, sa patuloy pagkilos, mahal Panginoon, maraming salamat sa langis mo, mahal Panginoon, sa buhat yugto na yung malalagaw na mahal Panginoon, maraming salamat. Patuloy, mahal Panginoon, paglangis, basbas, mahal Panginoon, sa ginagamit sa banalabasan, mahal Panginoon, mula po sa IMSI, mahal Panginoon, hanggang sa pagdala ng mga pag-awitan, mahal Panginoon, maging sa mga pasalamat, mga kapatiran, maging kalakasan, sa akin, mahal Panginoon, maging sa awitin, ng mga Lord's Choir, Children's Choir, Youth Choir, mahal Panginoon, Bilangin pa ni Squire, mahal Panginoon, na patuloy bumuhos sa balang presensya. Maraming salamat, mahal Panginoon, maraming sa mga aming napakinggan, pangaral na 10 bait handog, mahal Panginoon, maraming salamat, pagtugon mo, mahal Panginoon, mga kapatiran, pagsunod, mahal Panginoon, pagpalain mong lubos, mahal Panginoon, lahat higit, mahal Panginoon, sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, namin napakinggan, kung paano po manapit niya turo na aming mga ngaral, mahal Panginoon, paano sumunod, mahal Panginoon, maging dito sa lupa, mahal Panginoon, maging sa langit na aming pong sundin, mahal Panginoon. Kaya maraming salamat na ito po yan ang naging kalakasan, pati sa maging kalakasan, sa amin, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, kadalain po kami sa iyo, mahal Panginoon, sa patuloy, mahal Panginoon, sa mga kapatiran, paano mo sila pinarating walhati, iligtas sa iyong banalagawan, mahal Panginoon, ganoon dito sa pag-uwi, mahal Panginoon, patuloy mo sila paghawakan, ingatan, mahal Panginoon, sa mga daanan, sa mga kalsada, sa mga sakyan, ilayo mo sa mga kapamakan, disgrasya, mahal Panginoon, provide mo pangailangan, pamasahe, financial, mahal Panginoon, tugunin mo, mahal Panginoon, sa pag-uwi, maging kapayapaan, kagalakan, sa iyong mga puso, mahal Panginoon, maging patuloy, maging ilaw sa mga kapitbahay, kamag-anak, mahal Panginoon, patuloy ka kumilos, pag-ibig, mahal Panginoon, sa masaan, mahal Panginoon, kaya dalayan po kami sa iyo, mahal Panginoon, sa pangkalahat ng panalangin, naming mahal Pastor Wildes Almeida, ang mga hadlang sa iyong pagtagumpay sa pangalan ni Jesus, in Jesus name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name, amen.